Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Ayan, message lang po kayo. By the way, tignan natin. Kanina ba itong love reading? Okay, kanina po itong love reading. Two of Pentacles. So guys, itong Two of Pentacles kasi is parang priority, no? Nakikita ko na mukhang pina-priority ka na ng person mo. Nakikita ko na parang ikaw yung mas inuuna niya sa lahat, and nakikita ko yung malalim na pagmamahal niya rito. Pero titignan natin kung consistent ba yan. Dito kasi guys, ang Two of Pentacles kasi guys is nagre-represent siya ng parang mga priority, responsibility. So, yun nga lang guys, maraming changes, no? Ayan, no? Kung makita niyo yung tubig is emotion. So, pwedeng may changes na nangyayari or pwedeng hindi siya makapag-focus. Maraming nagpapadistract sa emosyon niya. Okay? Medyo nagiging emotional to si person mo. Tingnan pa natin. Okay. Meron tayong, ayan, Eight of Swords. So guys, itong Eight of Swords, ano to parang medyo na-stuck siya sa inyo. Nakikita ko na parang nabaliw. Literal na baliw. Parang na ano lang naman guys, na-obsess lang naman, no? Na-obsess. Nagkaroon siya guys ng malalim na pagmamahal sa inyo. Ganun yung nakikita ko dyan. And siguro, naramdaman mo din naman na mahal ka nitong taong to. Naramdaman mo rin na, naramdaman mo rin naman siguro yung intention, no? Na good intention naman siya dun sa relasyon. Yung malasakit, kung paano kanya kinakalinga. Nakikita ko guys yung malalim na interest, no? Nandun sa point na etong person mo, hindi na siya tumitingin sa iba eh. Okay, tignan pa natin. Additional message. Okay, Two of Swords. Two of Swords tuloy. Two of Wands. So, ibig sabihin guys, hindi siya makalet go. Okay, so hindi siguro kayo guys maayos ngayon. Baka nagkaroon kayo ng misunderstanding. Kasi bakit pinapakita rito na hindi siya makapag-let go sa inyo? Hindi siya maka-move on. Hindi siya makapag-move forward, no? Hindi siya makahakbang sa pangarap niya. Kasi iniisip ka niya dito, nandun yung malalim na pagmamahal sa inyo ni person. So, ikaw, Queen of Swords, the Fool, new beginning. Feeling ko, ang in-expect mo dito is magkaroon na ng bago sa buhay mo ngayon. Iniisip mo dito na parang siguro may magbago sa kanya or meron siyang baguhin sa sarili niya. Na parang okay naman sana to si person mo. Yun nga lang, parang may ina-expect ka siguro na talagang may mabago sa kanya rito. Okay, tingnan natin. Siguro okay naman siya, yun nga lang yung ugali niya, yung lifestyle niya, kung paano kanya tinrato. Okay naman, pero parang siguro napapal out of love ka dun sa sobra-sobrang pagmamahal na binibigay. Or pwedeng nagbago nga talaga. Kasi ito nga changes, di ba? Nasanay ka sa pagiging sweet, nasanay ka sa
pagiging maasikaso ng person mo. Ngayon guys, parang nagbago. Okay? Tingnan natin. Kanina po itong love reading. Oh. Five of Wands. Magulo yung isip niya ngayon. Naku, mukhang nagkaroon nga kayo ng no contact. Wala kayong interaction ngayon. So, nakikita ko guys na parang siguro binlock mo to or nagkaroon kayo ng tampuhan. Parang hindi pa naman to guys matagal itong pagtatalo na to. Ang pinapakita nga sa akin dito parang nagkaroon kayo ng pagtatalo before. Nato lang sigurong this week lang or pwedeng last month. Basta hindi siya guys nagtagal, no? Hindi matagal yung pagtatalo. Kailan lang. Okay, baka naapektuhan kayo ng free shadow, ng retrograde. Ay, may retrograde na naman tayo guys. Tatagan nyo guys. Okay, so yan, nagkaroon kayo ng pagtatalo dito. And yung sinasabi sa akin, yung person mo, hindi siya maka-let go. Naisip ka pa rin niya, hindi siya makapag-focus sa ginagawa niya rito. Kasi naisip ka niya eh. Na nag-aalala siya kung kumain ka na ba, kumusta ka na ba, kinakaya mo ba yung buhay, naging maayos ka ba ngayon. So, yun yung nakikita ko sa person mo. Okay? Kumbaga parang nag-aalala talaga siya sa inyo. Tignan natin. Kanina itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. So guys, malakas ang dito once. Aries, Leo, Sagittarius. So yung person mo, air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Tignan pa natin. Oh, the devil. Naging toxic yung relasyon nyo eh. So kung bakit kayo guys, pinaghiwalay muna ni universe, yung pinapakita sa akin dito para ma-realize nyo kung ano yung kahalagahan ng bawat isa. Para ma-realize mo kung gaano kahalaga sa inyo yung person mo. Then siya ganun din. Ngayon nakikita ko may realization siya dito. Na parang namimiss ka niya, nangungulila din siya. Nakikita ko stuck ka din doon sa sitwasyon, no? Parang gusto mo ma-prove or mapatunayan mo sa sarili mo mismo, masaksihan mo mismo kung gaano ka kamahal na tong taong to. Okay, gusto mo mapatunayan, no? And ayun, siguro blinak mo siya, then gusto mo makita kung paano kanya susuyuin. Ngayon kasi wala siyang ginagawa dito, nag-iisip pa siya, no? Pero isa ka sa mga top priority niya, pwedeng hindi mo lang to gano'n na-appreciate, pero si person mo guys, malalim yung pagmamahal, no? Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay, kanina po itong love reading. Meron tayong ayan. So, kung makita nyo guys, itong Seven of Wands, medyo detached pa, no? Kumbaga, hindi pa ready sa communication. Ngayon, kung ipipilit na mag-usap ulit, nakikita ko guys, hindi siya mag-work kasi may pagtatalo pa rin dyan. Siguro, hayaan nyo muna yung person mo. O ikaw, kailangan ka munang hayaan ng person mo. Kasi siya mismo hindi siya gumagalaw talaga. So, I think nandun natin talaga sa isip niya na hayaan ka muna na magnilay-nilay, makapag-isip-isip. Kasi ito yung pinapakita sa akin. Na parang pag nag-usap na ulit kayo, guys, pwedeng mag-away ulit kayo. Okay, hayaan nyo muna na ma-realize nyo na mahal nyo pala talaga yung isa't isa. Okay, so, tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay.
Meron tayong Knight of Wands. Knight of Wands. So, guys, yung pinapakita sa akin dito, si Knight of Wands kasi is someone na parang may na-attract sa inyo. Or meron ka sigurong ibang tinitignan. Or pwedeng aware itong person mo. Pwedeng isa to sa pinagtalunan nyo na parang feeling niya meron kang iba. LDR siguro kayo. Parang ang dating sa kanya dito, may nararamdaman siya na meron kang ibang lalaki, meron kang ibang babae, meron ka tawag dito, sidekick. So, ganun yung nakikita ko dyan. Nararamdaman niya or pwedeng may nagchika sa kanya, nakarating sa kanya, pwedeng may nanira din sa inyo. Alam mo yung parang gusto na niya ng stability pagdating sa connection yung dalawa. May pangarap nga siya dito na parang gusto kanyang pakasalan na eh. Gusto niya na parang panindigan ka na talaga niya dito. Sobrang na-attach itong taong to. I think na-attach din siya sa pamilya mo. Na-attach siya ng sobra sa inyo. And isa yun sa mga pwedeng pinanghihinayangan itong taong to. And ito, si Knight of Wands, medyo limit yung communication. Yung tipong, parang dating nga sa akin, guys, galit ka sa kanya. Siguro, may mga sinabi ka sa kanya na parang nagalit ka. Aware ka naman doon, nakapagsalita ka ng hindi maganda. Pero dala yun ng emosyon kasi merong parang may sumira din dito sa relasyon nyo. The Knight of Wands, may ibang nagkakagusto sa'yo. May ibang nagkaka-interest. May new person. Or pwedeng kinakausap mo na to. Kumbaga, ito, hindi mo na kailangan ng closure kasi malinaw na yung mga nangyari, yung mga naganap. So, kung natapos na. Ngayon, pwedeng may iba ka ng i-entertain or pwedeng nakakausap mo na nga. Tingnan natin. Meron tayong the Empress. Okay, abundance, pregnancy. So, si Empress kasi guys, buntis yan, no? Baka may mga buntis ditong nanonood sa atin ngayon. Yung iba sa inyo guys, parang kahit buntis, or kahit may pinagdadaanan kayo, tuloy-tuloy ang pasok ng blessing. Kasi si Empress is abundance, no? Ibig sabihin, swerte sa pera. Practical. Wise. Tignan pa natin. Oh, the Tower, yun lang. Nagkaroon na ng ending dito, guys. Nakikita ko yung yung pagka-dismay. Pero may natapos. Ace of Wands. Feeling ko, kasi nasa malayo eh. Mahirap talagang i-work out yung relationship pag LDR, guys. Okay, natapos na lang to ng parang ganun-ganun lang. And the Tower, ayan na. Okay, so kagaya na sabi ko guys, parang may separation na nga dyan. Tingnan pa natin. Meron tayong the Lovers. So yun nga guys, pwedeng hindi kasi malinaw sa inyo kung hiwalay na ba talaga kayo, kung wala na ba talaga kayo, kung may plano pa ba siya. Kasi doon ka magbe-base kung ile-let go mo na ba siya, kung mag-move on ka na ba, or mag-aantay ka pa ba, kasi ayaw mo na parang pag gumalaw ka, like, pinorso mo kung ano yung mga next move mo, saka siya doon siya magde-decide na magparamdam. Then parang pwede kasi siyang makasira sa mga plano mo. Kung sakaling gumawa ka na ng move pagdating sa mga ipa-priority mo sa buhay mo. So, ang dating sa akin dito guys, pwede makasira kasi siya eh. Like, kung may plano siya ngayon na magparamdam na siya. Huwag niya nang patagalin. Okay? Habang inaantay mo siya. Tignan pa natin guys. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Okay. So, yun yung pinapakita sa akin dyan, guys. Marami kang na-attract. Maraming nagkakagusto sa inyo
And si person mo guys, natatakot na yan. Kinakabahan na yan. Kasi ramdam niya na nakakala niya kaya kanyang ibasura ng ganun-ganun lang. Tapos naramdaman niya na parang yung itatapon ko, marami pa lang nag-aabang. Marami pa lang nagkakagusto sa kanya. Alam mo yon. So kung tatanungin nyo guys, kung ganyan lang din guys na nangihinayang yung person mo kasi takot siya na may ibang taong makinabang sa inyo, let go mo na. Okay? Kasi ganun na siya mag-isip By the way, tignan pa natin. Meron tayong forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. So, ayan. Patawarin mo, pero hanggang doon na lang yun, guys. Ayun, as you release and heal the past, diba? You experience more love in your present moment. So, parang, kung ba tututunan mo lang, kung willing ka na magpatawad, pero sa ngayon, kung hindi ka willing, hayaan mo na. Patawarin mo to hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo, para sa peace of mind mo. Okay? So, tingnan natin. Yung iba kasi rito guys, literal lang nagpatawad. Like, sinakta na ng paulit-ulit, humingi ng tawad, pinatawad, tinanggap. Okay, so, yeah. Ito kasi ang nakikita ko guys, marami kang pwede maging option. Kumbaga, huwag mong panghihinayangan tong taong to. Okay? Tingnan pa natin. Pay attention to the red flags. The sign are cautioning you. Ayan, masyado ng red flag si person. Pero mukhang mabait itong taong to Ang dami niyang plano. Nakikita ko na parang gusto kanyang puntahan. Gusto kanyang makasama, pakasalan. Meron siyang malalim na interest. Pero yun na nga guys, ito siguro mga nakalipas na panahon. Parang may pagbabago nangyari. Then parang nagkaroon na ng red flag. Okay, hindi na siya nakakabuti sa mental health mo. Parang nakakalaso na siya araw-araw. Okay, tignan pa natin. Additional message. Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Oh, sabi ko sa inyo may engage na siguro dito. Or pwede may kasala na sana pero hindi siya guys natuloy. Kasi nga nagkaroon na ng ending. So, sabi ko nga kanina guys, meron talaga siyang plano pagdating sa relasyon nyo. Yun nga lang guys, naudot lang talaga siya. Okay. Ayan, may nakikita akong gusto ko nitong kausapin pagdating ng araw. So, kung sakaling ma-realize niya na gusto na niya makipag-usap sa inyo, sana okay ka pa nun. Sana mahal mo pa siya nun. Kasi pwede ka magbago rito. Pwede mawalan ka ng amor niya sa taong yan. Okay, so tingnan pa natin. Okay. Ano yung nararamdaman ni person sa'yo? O the Hermit. Nag-iisip-isip to ngayon. Para siya nasa, nasa kuweba. Madilim. Pilit niyang hinahanapan ng liwanag, no? Kung nasan siya ngayon. I think broken-hearted to. Okay. So, yung pinapakita rin sa akin dito, guys, parang hinahanap niya yung sarili niya. Kumbaga parang soul searching. So, yung nararamdaman sa'yo ng person mo, guys, hindi ka niya ma-let go. May mga panghihinayang, may mga sign ng parang mahal ka niya Pero wala kasi siya, guys, first move. Kung tinachat mo to, tinetext mo to, tinatawagan mo, kahit saan, hindi naman siya, guys, ba't hindi siya nagre-reply, di ba? Parang ganon, hindi siya nagre-reply. Kasi guys, may ibang bagay pa siyang iniisip. Ang daming gumugulo sa isip nitong taong to. Okay, tignan natin.
Kumbaga parang napaparanoid na siya, nakakapraning na yung problemang meron siya ngayon. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong 6 of Wands. Okay, 6 of Wands. Guys, yung pinapakita sa akin dito, parang ang daming yung in-entertain. Pero hanggang doon lang naman, wala man ako nakitang relasyon. Pero yung mga in-entertain siya dito. Kumbaga na-attract pa rin siya sa iba. Okay, nandun sa point na parang, alam mo yung, yung nakikita ko sa kanya, parang mahal ka niya, gusto niya magstay ka lang dyan, kahit ginagago ka na niya. Parang ganon. Parang gusto niya nandiyan ka lang, kahit meron siyang ibang hinahagilap, kahit meron siyang ibang pinupursue. Ganon. Meron tayong, oh my God, grabe. Nagkakaroon din siya ng regret, Ngayon niya, guys, nare-realize lahat ng bagay. Ganon siya. Ngayon siya, guys, nagkakaroon ng pagsisisi, panghihinayang. Okay, ganyan yung nakikita ko sa person mo. May mga, may mga senaryo sa kanya na masakit sa damdamin niya. Yung mga kaganapan. Okay? May pangungulila dito. By the way. Parang umiiyak siya. Grabe daw yung energy niya. Yung tipong hindi na siya makapagsalita sa sobrang lungkot. Nag-iisip lang. Nararamdaman sa'yo. O, the Hangman, conflict, di siya makagalaw. And Page of Wands, may travel. Parang gusto kang surpresahin. Gusto kanyang biglain. Gusto niya pumunta kung nasan ka nang iso-surprise ka niya. Ganon. Okay, sige, tignan pa natin. Okay. Additional message, nararamdaman ni Fraser sa'yo. Your love pushes me to be my best self. So lagi mo siguro siyang sinusuportahan. Sinusupport mo siya na parang kaya mo 'yan. Ano ba tawagan nyo? Kaya mo 'yan, parang wala nang naniniwala sa kanya bukod tanging ikaw. Yung nagpo-push sa kanya na i-pursue niya kung ano yung gusto niyang gawin, pangarap niya, parang hinahayaan mo siya sa mga hobby niya. Alam mo yon, best partner talaga yung tingin niya sa inyo. Tignan natin. Okay. Face what hidden truth will set you free. Ayun, hindi niya kasi kayang harapin eh. Hindi kanya kayang harapin, hindi niya kayang harapin ko ano man yung naging problema, yung ginawa niyang problema, yun yung pag-usapan kasi aware siya eh. Parang nakakita ko nga dyan, ikaw kasi yung binubungangaan niya na merong iba, tapos na-discover mo na siya pala yung meron. Okay? Na parang binabaligtad niya pa eh. Siya naman pala itong takot sa sarili niyang multo. Tignan pa natin. O, diba? I miss who we used to be. Namimiss ka na niya. Namimiss niya na yung dati yung bonding, kung paano kayo mag-usap. Yung everyday routine, yun yung parang nangungulila siya eh. Hanggang sa parang, alam niyo, hindi na nagtuloy-tuloy yung communication. Unti-unting parang napuputol na yung pag-uusap na meron sa inyo, guys. Parang yun yung mga na-realize mo dyan. Wait, tignan pa natin. Meron tayong letting go is sometimes the kindest choice. Yun yung pinaka ginawa na lang niya. Parang i-let go ka na lang niya. Kasi ayaw niya pag-usapan yung mga kasalanan niya eh. Manipulative kasi itong person mo. So, yung isang tao guys, pag manipulative, gusto nila sila lang yung nagsasabi ng mga pagkakamali mo. Tinatry kang i-manipulate eh. Okay? Like, parang ibabagsak niya sa inyo hanggang sa parang magigilty ka, hanggang sa maiisip mo, marirealize mo na, tama nga siya. Ako nga yung may mga pagkakamali. Kailangan kong bumawi sa taong to. Mga ganon. Yun yung mga sign ng pagmamanipulate guys. Pagka lagi kang pag laging binabalik ng person may mga kasalanan mo.
Manipulative yan. Meron tayong your love has changed my life. Ayan. Binago mo daw siya eh. Pero, ayaw niya pag-usapan yung mga kasalanan niya. So, ayan. Malaking pagbabago yung nagkaroon siya sa kanya ngayon. Malaki yung pagbabagong ginawa mo para sa kanya. Tignan pa natin. Meron tayo. Is it true? I know. I heard you were dating someone. Is it true? Please tell me. It isn't. Diba? Aware siya. Kagaya ng sabi ko kanina, diba? Parang meron kang ibang ina-entertain. So, yung sinasabi dyan, guys, totoo daw ba na meron ka na talagang iba? Ayaw pa niyang paniwalaan eh. Pero, siguro kasi, nararamdaman niya. Ayan, parang silosa tong person mo. The future, I daydream about our future together, going on adventures, and growing old together. I want it all. Tignan pa natin. Meron tayong emotional intimacy. I'm afraid to truly open up to you. Being raw and authentic with my emotion is something I'm still working on. Okay, so yan. Guys, yung pinapakita sa akin dito, natatakot lang talaga siya nakausapin ka kasi fresh pa yung mga nangyari. Kumbaga palilipasin niya muna yan. Ngayon, kung chinachat mo to, hindi siya nagre-reply kasi nga ayaw niyang pag-usapan yung natuklasan mo tungkol sa kanya. Okay? Kasi may mga ebidensya ka eh. Ayaw niya ng pag-usapan yun. Tignan pa natin. Meron tayong missing you. Kahit miss na miss ka na niya, guys. Hindi ka niyan iti-text. Hindi ka niyan chat. Kasi nga, natatakot siya. Kasi siya yung nagbibintang sa inyo na meron kang iba eh. Tapos napatunayan mong siya pala tong meron. Okay, message niya sa inyo. I'm so attracted to you. We both know I'm not the one for you. Sometimes, I stay awake thinking about you. Ayan, like ay naisip. Zodiac sign. Leo, Aries, Taurus, Gemini, Capricorn. Pisces, Libra, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, and Scorpio energy. Okay. Katay ng isang card. Ano yung nararamdaman mo kay person? Ayan. Ano yung nararamdaman mo sa kanya ngayon? Nararamdaman? Our bond feels like it's on the edge of breaking. Ayan. So, ito kasi guys, may conflict. Pwede hindi kayo nagkaroon ng bonding o hindi kayo nagkaroon ng malalim na interaction. So, isa rin yung sa naging dahilan kung bakit hindi rin nag-work yung relasyon nyo. Kasi pwede yung time, hindi kayo nabigyan ng time together. Yun pa lang guys, masyado ng conflict eh. Pero pinasok nyo pa rin yung relasyon na ganun. Siguro dahil nga LDR, hindi talaga siya nag-work. Ngayon yung nararamdaman mo dito parang una pa lang natatakot ka na hindi siguro ito magtatagal. Nararamdaman mo na pwede siya mag-end kasi masyadong komplikado kung ano man yung sitwasyon na meron kayo. Okay, so in the near future, tingnan natin. Ay, zodiac sign mo pala, sorry. Okay, meron tayong Gemini, Aquarius, Pisces, and Libra. Meron tayong Taurus, Aries, Gemini, Cancer, Virgo, and Leo energy. In the near future. In the near future. Let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Ayan no. Kailangan nyo i-let go
Kung gusto niyo daw i-workout to, in the near future, meron kayong kailangang i-let go. Ngayon, kung hindi niyo kayang i-let go, huwag niyo nang tanggapin sa buhay niyo. Kasi lalo lang lalala. Magiging toxic lang to. Kaya nga sabi dun sa full spread natin kanina, di ba sabi, forgiving is learning. Okay? Kumbaga, nangyari lang lahat to para meron kayong matutunan. Nasa inyo guys kung patatawarin mo. Okay? So guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye!